Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1631. Sa wakas ay nakarating na kami sa ibaba ng bundok. Hay nako, batay sa paglalakbay, kailangan pa naming maglakad ng 7 hanggang 8 araw bago kami makarating sa huling hantungan na nakamarka sa mapa. Napakalayo. Naina si Kevin nang tingnan niya ang napakalaking bundok sa harapan niya at ang layo ng mapa. Medyo malayo talaga. Ang pangunahing isyo ay medyo iba ang gravity dito at hindi tayo makakalakad ng masyadong mabilis. Medyo nakakapagod kung patuloy tayong maglakad ng ganito at ang bilis ng ating paglalakad ay maaaring mabawasan ng husto kung magpapatuloy ito. Hindi natin matansya base sa ating kasalukuyang bilis, kaya sa tingin ko ay kailangan nating maglakad ng isa pang 10 araw bago tayo makarating sa destinasyon, sumimangot din si Jackie. Kung tutusin, ang pagkaantala ng isa pang araw ay nangangahulugan na si Fernando ay kulang ng 1 araw, na labis na ikinalungkot niya. Sa yugtong ito, gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Matapos magpahinga ng kalahating araw, ipinagpatuloy ni Jack at ng iba pa ang kanilang paglalakbay, patuloy na sumusulong nang makarating sila sa mga bundok. Sa pagpasok nila sa mas malalim, ang orihinal na dispersed na ambon sa likod nila ay unti-unting nanambalik. Parang walang sino mang tumawid sa kanilang landas. Mabilis, mabilis. Ang ambon ay muling magtatagpo pagkatapos ng kalahating oras. Hindi tayo masyadong malayo sa kanila. 20 minuto na tayo sa likod nila, kaya sundan mo lang ang daan kung saan nagmula ang ambon. May ngiti sa labi si Joel habang minamadali ang kanyang mga tao. Haha, mukhang kalabisan na ang paghiling sa pamilyang West na mag-iwan ng mga marka para sa atin. Kailangan lang nating sundan ang landas kung saan walang ambon at lumakad pasulong bago muling magtagpo ang ambon. Hindi na kailangang mag-alala na mawala. Tumawa ng malakas si Matthew kahit saglit siyang tumigil. Kung ganoon, Master Joel, walang silbi itong mga hostage, di ba? Natahimik si Joel bago niya tuluyang naintindihan ang ibig sabihin ng kabilang partido. Parang walang kwenta sila. Patayin mo sila. Bang! 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 Ang mga hostage na ito ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban at hindi magagamit ang kanilang chi sa lugar na iyon kung ano pa ang ipinagbabawal sa paglipad. Napapaligiran ng mga amo, pinatay sila. Haha, tayo na. Walang silbi ang mga hostage na ito, tulad ng mga markang iniwan ng 2 maliliit na pamilyang ito. Haha, tumawa ng malakas si Joel at nagpatuloy sa paglalakad ang grupo at sinundan ang mga nasa harapan nila. Mabilis na lumipas ang oras habang naglalakbay sila sa masukal na kagubatan, ngunit pagkatapos ng 11 araw na paglalakad, nakarating sila sa harap ng isang kuweba. Mayroong 7 butas na may ngipin sa paligid ng butas na ito, at mayroong isang screen na kulay asul sa langit sa harap ng yungib na sumasangga sa loob ng yungib. Nakapasok na ba ang mga master na iyon sa lugar na ito? Isang matandang lalaki mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya ang direktang lumapit nang makita niya ang ilaw na screen dahil siya ay labis na nasasabik. Gayunpaman, Thomas, napatalon siya sa sandaling hinawakan niya ang ilaw na screen at bumagsak sa lupa ng may kabog. Imposible ito. Tumalbog siya. Natigilan ang isa sa kanila. Saka siya tumingin sa paligid. Walang ambon sa paligid ng lugar na ito. This is so weird. Bukod doon, magagamit talaga natin ang chi natin dito. Tiningnan ni Jack ang 7 butas na naka-indent at sinabing, ilalagay ba natin dito ang 7 bolang bato para buksan ang lugar? Posible iyon. Hindi nagkataon na mayroong 7 indentasyon dito. Ilagay natin ang lahat ng bolang bato. Napaisip si Paul at tumango siya habang nagsasalita. Kabanata 1632. Habang ang unang batong bola ay inilagay sa indent, ang kulay asul na kalangitan na liwanag na screen ay bahagyang nanginig dahil may kapansin-pansing reaksyon. Naging mas madilim din ang kulay ng screen. May nangyari. Talagang may reaksyon. Haha, ang galing. Dahil pumasok ang mga master sa light screen na ito, dapat may mas maganda sa loob. Kung hindi, bakit hindi sila lumabas? Tawa ng tawa ang isa sa kanila habang napuno ng pananabik ang kanyang mga mata. Di nagtagal, ang pangalawang bola ng bato ay inilagay sa pangalawang indentasyon, na sinusundan ng pangatlo at ika-4 na bola ng bato. Sa huli, lahat ng 7 bolang bato ay inilagay sa mga butas. Ito ay isang malakas na galaw. Hindi ko akalain na tayo ay talbog ngayon, tama. Curious na tanong ng isa. Bakit hindi natin subukan ito? Isang matandang lalaki ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin habang siya ay lumipad at sumugod patungo sa madilim na asul na kulay na ilaw na screen. Sa pagkakataong ito, walang sagabal ang ilaw na screen nang sumugod ang matanda at nawala.
Nawala siya. Maraming tao ang nagpalitan ng tingin at napalunok ng laway. Nagtataka ako kung ano ang mundo sa loob. Ang ilang mga tao ay nagsimulang bahagyang mag-alala. Walang dapat ikatakot dahil nandito na tayo. F***, ito lang ang pagkakataong makapasok tayo sa sukdulang antas ng Diyos at maging master ng soul-penetrating realm. Ang isa pang matandang lalaki mula sa pamilya Lucas ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin habang siya ay lumipad at sumugod sa ilaw na screen sa isang iglap. Halika, alis na tayo. Oo, pasok na tayo dali. Who knows if there is any time limit? Kung mabubuksan lang ito sa maikling panahon, hindi na tayo makakapasok mamaya. Sa pag-iisip na iyon, ang ilan ay agad na lumipad at sumugod patungo sa ilaw na screen. Whoosh! 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 Parami ng parami ang lumipad pataas at sumugod sa light screen. Everybody, don't panic. Mukhang 200 people lang ang pwede per entry. Don't rush. Don't rush. Malakas na tawag ni Alejandro nang makita niyang mas marami silang sumugod patungo sa screen ng ilaw ng kuweba. Napakaraming tao doon, pumapasok na parang nagmamadaling langgam. Nang makapasok na ang karamihan sa kanila sa light screen, hinawakan ni Jack ang kamay ni Selena at sabay na lumipad papasok. Kaya na, ang lugar sa labas ng kuweba ay naging bakante pagkaraan ng ilang sandali, ngunit isa pang grupo ng mga tao ang dumating kaagad. Kabanata 1633. Haha, ito ang kuweba, sige. Lahat sila nakapasok na. Tumawa ng malakas si Joel sa tuwa. Gayunpaman, nabawasan ang kanyang kagalakan nang sumulyap siya kay Lily, na nasa tabi niya. Ikasyam na ginang, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba dapat masaya ka na nahanap na natin ang pasukan? Bakit parang bitter ka pa rin? Bumantong hininga si Lily bago niya sinabing, nagmamasid ako sa buong paglalakbay, ngunit tila wala akong makitang anumang mga palatandaan tungkol sa aking anak. Buntong hininga, ang aking anak at ang iba ay namatay na. Sigh. Hindi nakaimik si Joel at nagsalita, sigurado akong matagal na siyang patay, huwag mo nang isipin iyon. Paano siya nabuhay pagkatapos pumasok sa Misty Forest? Muling napabuntong hininga si Lily sa sarili nang nagkataon na may namataan siyang espada na nakatusok sa bangin. Bagamat ang kalahati ng espada ay nakaimbed sa mga bato sa bangin, kalahati nito ay nakalabas, at mukhang pamilyar sa kanya. Honey, dali, mabilis, nakikita mo ba ang espadang iyan? Mangyaring ibaba mo ito para sa akin. Bulalas ni Lily pagkatapos niyang pag-aralan ito. Bakit gusto mong kumuha ako ng espada na nandoon na kung gaano katagal? Si Joel ay hindi mukhang masaya tungkol dito, ngunit siya ay lumipad pa rin at ibinaba ang espada bago ito. Ipinasa kay Lily. Ito ay isang mababang uri ng espiritual na kasangkapan, ngunit pinagkakaabalahan mo ito. Tunay na bagay ka. Gayunpaman, ang mga kamay ni Lily na kumuha ng espada ay bahagyang nanginginig habang siya, na may pag-asa, ay nagpaliwanag, ito ang espada ni Lance. Ito ay, ang kanyang espada. Gustong-gusto niya ang espadang ito. Paano ito posible? Napasinghap si Joel nang marinig niya ito at napabulalas, kung ganoon, maaaring si Lance at ang iba pa ay bumisita sa lugar na ito. Baka aksidente silang pumunta dito. Kung ganoon, nagkataon lang talaga. Oo. Dapat iyon. Si Lance at ang iba pa ay bumisita sa lugar na ito. Dapat ay pumunta sila dito. Labis na nabalisa si Lily nang hindi niya mapigilan ang mga luhang tumulo sa kanyang mukha. Buntong hininga, tumigil ka na sa pag-iyak. Tingnan mo ang ibabaw ng bundok, maraming bakas ng labanan ang natitira dito. Baka nakatagpo sila ng malakas na halimaw dito at nasawi, aliw ni Joel. Gayunpaman, umiling pa rin si Lily sa hindi makapaniwala at sinabing, imposible. Hindi pwedeng patay ang anak ko. Bakit wala dito ang katawan niya? Alam kong buhay pa sila. Ayaw ni Matthew kapag umiiyak ang mga babae, kaya naiinip niyang pinandilatan si Lily bago siya bumulong, medyo maraming halimaw na hayop dito. Paano mo pa makikita ang katawan kung patay na siya? Bukod doon, matagal nang nakapasok ang anak mo sa lugar na ito. Nakakailang kung nakikita pa natin ang katawan niya. Halika, pumasok tayo dali at tingnan natin kung ano ang sitwasyon sa loob. Papasok tayo kung wala kayong balak gawin. Malamig nang umiti si Elder Mosley mula sa Hall of Divine Royal bago siya nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Lily at sa iba pa. Nagtutulungan kami dati dahil gusto naming lahat na pumasok dito. Kung makakita kami ng anumang bagay na makakatulong sa amin na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos sa pagpasok, kailangan namin itong ipaglaban sa ibang pagkakataon. Haha, tama ka. Gayunpaman, kung makakabangga natin si Jack, kailangan nating patayin ang lalaking iyon kung makakalusot tayo sa ultimate god level sa lalong madaling panahon.
Tumawa si Joel at ikinaway ang kanyang kamay sa mga miyembro ng kanyang Cloud Sky Sect. Halika, pumasok tayo at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa loob. Matapos sumugod si Jack sa light screen habang hawak ang kamay ni Selena, natuklasan niya ang isang malakas na alon ng enerhiya na agad silang naghiwalay. Nang lumingon si Jack sa paligid niya, napansin niyang walang tao at mag-isa lang siya. Ang lugar ay may bugaw na kalangitan at puting ulap habang ang mga punong kasing taas ng langit ay nakapalibot sa kanya. Ito ay tila isang ganap na naiibang lugar. Mukhang napakayaman ng chi dito. Hindi napigilan ni Jack na huminga ng malalim pagkatapos niyang maramdaman na ang yaman ng chi sa lugar na ito ay ilang beses na mas mayaman kumpara sa kung saan naroon ang pamilyang White. Kabanata 1634. Umugang. Narinig ni Jack ang nakakakilabot na dagandong ng mga hayop mula sa malayo. Napakasakit ng kanilang tunog at ang mahinang kahangahangang paraan sa mga dagandong ay nagpaisip kay Jack na ang mga halimaw na hayop sa lugar na ito ay mas malakas kumpara sa mga nasa labas. Sa sandaling iyon, thum! 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 Narinig ni Jack ang mga tunog ng labanan sa tuktok ng bundok na hindi kalayuan sa kanya. Anong nangyayari? Nagsimula na silang mag-away nung pumasok sila. Mukhang hindi naman kami masyadong magkalayo kahit hiwalay na lahat ng pumasok. Dapat kong makita kung ano ang nangyayari, naisip ni Jack habang lumilipad siya patungo sa pinanggalingan ng mga tunog ng labanan. Dahil mayaman ang chi sa lugar na ito, mabilis na lumipad si Jack gamit ang kanyang lumilipad na espada at dumiretso sa tuktok ng bundok. Siyempre, hindi masyadong lumipad si Jack sa kalangitan dahil natatakot siyang makita siya ng mga halimaw na hayop kaya mabilis siyang lumipad ng 1 o 2 metro sa ibabaw ng lupa. Hindi nagtagal, dumating si Jack sa tuktok ng bundok kung saan tila naganap ang labanan. Drats! Paano nakapasok ang mga taong ito? Isang kalbo, matipunong lalaki na may tuwid na mga kilay at mukhang sobrang dominante ang tila napakalaki habang hawak niya ang isang humongous mace. Wala siyang suot na pang-itaas na damit at nalantad nito ang kanyang nakakatakot na hitsura ng mga kalamnan na kahawig ng isang nangangaliskis na dragon. Katabi niya ang isang payat na binata at mukhang mas maikli ng bahagya kaysa sa kalbo. Ang payat na binata ay mukhang sobrang payat at ang kanyang mukha ay may hindi malusog na pahiwatig ng pamumutla. Sa harap ng dalawang taong ito ay si Melody Lawson. Napatumba siya sa sahig, at may hiwa sa hita. Nasaktan siya sa aura ng espada ng payat na lalaki, at umagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Sino kayong mga tao? Takot na tumingin si Melody sa dalawa, sila ay nakakatakot na makapangyarihan. Siya ay nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos at napakatalino. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa Pavilion Master ng Supreme Clarity Sect. Hindi niya inaasahan na mararanasan ang nakakakilabot na lakas ng dalawang lalaking ito. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa kumpara sa kanila, at siya ay hindi katugma sa kanila kung tutuusin. Sok! Sok! How dare you ask who we are? Sino ka, at saan ka nanggaling? Mula sa token sa iyo, hindi ka kabilang sa aming mga tao sa mga sagradong lugar na ito. Magsalita, paano ka nakapasok? Ilan sa inyo ang nakapasok? Ito ang pasukan sa mga sagradong bakuran mula sa abandonadong lupain, at wala kaming inaasahang bisita. Single ng matipunong lalaki. Ang kanyang boses ay malakas na parang isang mahusay na kampana at agresibong bastos. Ang karne sa kanyang mukha ay maaaring mag-pressure sa mga tao nang hindi siya nagagalit. Dummy, ang babaeng ito ay may magandang figure at kaakit-akit na mga mata. Nagtataka ako kung ano ang hitsura niya sa ilalim ng belo. Ngumisi ang payat na lalaki at tumingin kay Melody na tumayo sa kanyang mga paa, nagpupumiglas na may mapaglarong ekspresyon. Sayang lang napatayin siya ng ganoon, kahit nagagawin natin. Bakit hindi mo ako hayaang makipaglaro sa kanya kahit saglit? Hindi pa ako nakisama sa mga babaeng nanggaling sa gilid na iyon. Gayunpaman, walang ekspresyong sinabi ng matipunong lalaki, ano ang iniisip mo? Nag-aalala ako na marami pa ang pinanggalingan ng babaeng ito. Kailangan nating mag-ulat sa management kung napakaraming tao ang mayroon. Pumasok. Kailangan nating patayin ang mga taong ito. Hindi namin maaaring payagan ang mga taong ito na nanggaling sa mga abandonadong lupain na tamasahin ang aming martial enhancement materials. Tama ka, pero ang ganda-ganda nitong babaeng ito, ang payat na lalaki ay mukhang atubiling sumuko habang dinilaan ang kanyang mga labi. Pero bago pa man siya matapos, biglang nagbago ang tingin sa mga mata ni Melody na agad na tumalikod at lumipad patungo sa ibaba ng bundok. Haha, balak ng binibini na tumakas, ha? Tingnan natin kung paano mo ito gagawin. Kabanata 1635. Tawa ng tawa ang matipunong lalaki sa nakita bago niya hinabol ng mabilis si Melody. Ang bilis naman. Gulat na gulat si Jack habang nanunood.
Ang bilis ng matipunong lalaki ay nalampasan ang bilis ng karaniwang mga master sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos. Siyempre, naabutan ng lalaki si Melody sa isang iglap at hinampas pasulong ang kanyang martilyo. Pretty one, dahil ayaw mong magpaliwanag sa sarili mo, kikilos ako. Alam ni Melody na napakalakas niya, ngunit hindi niya akalain na 2 beses itong mas mabilis kaysa sa kanya at maaabutan siya ng ganoon kabilis. Mabilis siyang tumalikod at habang tinitignan ang martilyo na bumabagsak, inilagay niya si Chi sa espada sa kanyang mga kamay bago niya itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo at pinagtanggol ang sarili. Gayunpaman, bang! Masyadong makapangyarihan ang lalaki nang bumagsak si Melody sa lupa na may naririnig na kalabog. Nagsuka ng dugo si Melody sa sandaling iyon at nadungisan nito ang kanyang belo. Isang malalim na butas ang lumitaw sa lupa at si Melody ay labis na nasugatan na hindi na siya makatayo. Mabilis na lumipad ang payat at napatigil ang matipunong lalaki nang makita ang nangyari. Dummy, huwag mo siyang patayin. Sayang, kung ayaw mong makitulog sa kanya, gagawin ko. Haha, hayaan mo akong matulog kasama ang babaeng ito at maaari kang tumingin sa paligid upang makita kung may ibang pumasok. Ikaw, mamamatay ka dahil sa isang babae maya-maya. Sinulyapan ng matipunong lalaki ang payat bago ito tumalikod at dirdiretsong tumakbo patungo sa paanan ng bundok. Haha, mukhang nasa awa ka na ngayon, binibini. Gusto kong makita kung ano ang hitsura mo. Tumawa ang payat na lalaki habang dahan-daang naglakad patungo kay Melody. Pagkatapos ay nag-squat siya at handa nang tanggalin ang butones ng damit nito. Ikaw, B***** ka. Melody horror ang nakasulat sa buong mukha niya, pero ano pa kaya ang nagawa niya noong hindi na siya kumikibo. Tignan ko muna mukha mo. Mas kam ako kung maganda ang taas ng mukha mo pero pangit ang ibaba. Saglit na huminto ang kamay ng payat sa hangin bago niya ito iniunat patungo sa belo ni Melody. Gayunpaman, whoosh! Isang anino ang dumaan sa sandaling ito habang ang lalaki ay hindi napapansin, at isang espada ang tumusok sa kanyang katawan mula sa likuran. Ikaw! Lumingon ang payat at hindi makapaniwalang tumingin kay Jack na nakatayo sa likuran niya. Habang binunot ni Jack ang kanyang espada, bumagsak ang lalaki sa lupa. Ang 2 taong ito ay may napakataas na husay sa pakikipaglaban, sila ay dapat na mga master sa pinakamataas na antas ng Diyos. Umalis tayo sa lugar na ito sa ngayon. Napatingin si Jack kay Melody na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ay binuhat siya nito sa kanyang mga bisig na ikinagulat niya. Matapos iyangat si Melody sa kanyang mga bisig, tumingin si Jack sa kanilang paligid at napansin ang 2 estatwa ng bato. Mukhang binabantayan ng 2 lalaki ang lugar na ito. Salamat, young Master Jack. Si Melody, umupo sa braso ni Jack, ay namula ng pulang-pula. Ito ang unang pagkakataon na dinala siya ng isang lalaki sa ganoong paraan, at isang estranghero, hindi kukulangan. Ramdam niya ang pagtibok ng puso niya. Kabanata 1636. Malinaw na alam ni Melody sa kanyang puso na bilang Melody Lawson, hindi niya maiisip ang tungkol sa relasyon ng lalaki at babae. Sinubukan niyang pigilan ang sarili sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, sa sobrang higpit ng hawak ni Jack, hindi niya napigilan ang mga pag-iisip na lumitaw sa kanyang isipan at hindi rin niya maaaring hilingin kay Jack na ibaba siya o mahihirapan sila kapag bumalik ang kalbo na matipunong lalaki. Napaisip si Jack at biglang may naalala. Ibinaba niya si Melody. Nanlaki ang magagandang mata ni Melody habang nakatingin kay Jack at sinabing, balak mo ba akong iwan dito? Natakot si Melody ng mga sandaling iyon. Siya ay nasa isang hindi pamilyar na lugar at nakilala ang 2 master na maaaring nasa pinakamataas na antas ng Diyos kapag siya ay dumating. Kung hindi siya pinansin at iniwan ni Jack, siguradong mamamatay siya kapag bumalik ang matipunong lalaking iyon. Ngumiti ng mapait si Jack bago siya naglakad para ibaba ang token sa bewang ng lalaki at ang martial ring niya. Nakangiti niyang sinabi, muntik kong nakalimutang kunin ang aking mga trepeyo. Dapat ay may mataas na husay sa pakikipaglaban ang taong ito at maaaring may mga magagandang bagay sa kanyang martial ring. Nakaramdam ng hiya si Melody bago siya tuluyang nakahinga. Kung tutuusin, hindi ito ang outside world at walang obligasyon si Jack na iligtas siya sa hindi pamilyar na mundong iyon. Magiging mahusay na kung sino man ang makakaligtas sa kanilang sarili. Matapos itago ni Jack ang lahat ng gamit, binuhat niya ulit si Melody at lumipad pababa ng bundok mula sa ibang direksyon. Siguro kung saan sumulpot ang tatay ko, si Selena, at ang iba pa pagkarating nila. Medyo magulo kung talagang makatagpo sila ng ganoong matipunong lalaki. Kung hindi ko palihim na inatake ang lalaki ngayon, hindi ako ang magiging kalaban niya kung talagang nag-away kami, sabi ni Jack na nakabusangot ang mukha habang lumilipad.
Naisip ito ni Melody at sinabi kay Jack, nahigitin na ng iyong combat power ang mga karaniwang master sa peak stage ng True God level. Pakiramdam ko ay ligtas ang lahat kung mapapatay natin ang kalbong iyon. Nag-alinlangan si Jack nang marinig niya ito. Huminto siya dahil lumipad na siya sa di kalayuan. Sa palagay mo ba ay may pag-asa akong mapatay ang kalbong iyon kung magtatrabaho ako ng husto? Ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa pakikipaglaban niya sa iyo, wala akong ideya kung gaano karaming kapangyarihan ang ginamit niya at kung pipigilan niya ang kanyang kapangyarihan. Masyado bang mapanganib? Mula sa pag-uusap ng 2 taong iyon kanina lang, pinadala sila para bantayan ang lugar na iyon at walang nakapasok sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Sa palagay ko, kahit saang puwersa sila nanggaling, tiyak na nakalimutan na nila ang lugar na ito. Kaya naman, ang mga taong pinadala nila ay hindi magkakaroon ng ganoong kataasan sa pakikipaglaban. Dapat ay mga tao sila na nandito para sa isang palabas. Napaisip muna si Melody bago magsalita. Bakit hindi mo pag-isipan ito? Wala kaming ideya kung kailan isinulat ang sinaunang tome at ang huling batch ng mga taong pumunta dito ay malamang na maraming taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, nakapasok sila sa pinakamataas na antas ng Diyos sa Daxia at lahat sila ay nakarating dito. Nangangahulugan ito na ang chi sa aming lugar ay napakayaman pa rin. Ngayon, napakaraming taon na ang lumipas at walang sinumang tao ang nakapasok sa lugar na ito, at walang sinuman ang makakatawag sa lugar na ito, sinong ipinadala dito para alagaan ang lugar na ito ay mga sari-saring sundalo, tama ba? Tumango rin si Jack pagkatapos niya marinig ito. Tama ka, kahit na nasa ultimate god level ang kanilang fighting prowess, hindi imposibleng labanan sila gamit ang combat power ko. Gayunpaman, magiging mahirap kung gagawin ko ito ng mag-isa. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon kung maraming tao dito. Kabanata 1637. Panipi. Oo. Wala kaming ideya kung gaano kalaki ang kagubatan na ito. Kung ang matipunong lalaki ay bumalik at naghatid ng balita na maraming tao ang pumasok mula sa Daxia, natatakot ako na ang lahat ng mga taong pumasok sa lugar na ito, kasama ang iyong pamilyang puti, ay mapatay. Baka sa mukha ni Melody ang pag-aalala. Pinag-isipan niya ito at nagpatuloy, kung gayon, bakit hindi mo subukan at tingnan kung kaya mong patayin ang matipunong lalaking iyon? Kung gayon magiging ligtas tayo kung ito ay isang desyerto na lugar at ang mga tao ng kanilang mga puwersa ay hindi gaanong binibigyang pansin ang lugar na ito. Tingnan natin kung maaari nating subukang makapasok muna sa pinakamataas na antas ng Diyos. Bang bang bang! Sa sandaling ito, maririnig ang ingay ng mga taong nag-aaway mula sa isang lugar sa ibaba ng bundok. Paano ito? Tingnan ko kung may paraan para salakayin ko ang kabilang partido ng palihim tulad ng ngayon. Kung ganoon nga, mas malaki ang tsansa nating magtagumpay. Napaisip si Jack at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Kung tutusin, magkakaproblema talaga sila kung matuklasan ng matipunong lalaki na maraming tao ang nakapasok at nagpaalam sa mga Panginoon ng kanyang puwersa. Sigurado si Jack na maraming mga master sa soul penetrating level doon at hindi marami sa kanila ang may kakayahang talunin ang mga master sa ultimate god level, lalo pa ang mga nasa soul penetrating level. Bukod pa riyan, bahagyang mabagal ang reaksyon ng payat na lalaki habang bigo naman ang matipunong lalaki na patayin si Melody sa pamamagitan ng kanyang pag-atake ng martilyo. Kaya naman, naramdaman ni Jack na ang husay sa pakikipaglaban ng matipunong lalaki ay maaaring katulad ng nahulaan ni Melody na hindi masyadong mataas. Baka ipadala sila para bantayan ang lugar dahil wala silang mataas na posisyon sa kanilang pamilya. Ibinaba niya si Melody at kumuha ng healing pill para maubos ni Melody. May maliit na kuweba doon at iiwan muna kita doon. Malapit nang maghilim ang mga sugat mo gamit ang healing pill ko. I will give it a try and see kung maaayos ko ang matipunong lalaki. Babalik ako at hahanapin kita kung maaayos ko siya. Kung hindi pagkatapos ng mahabang panahon, may posibilidad na hindi na ako babalik. Hindi mo kailangang makipagsapalaran. Ito ay isang napakalaking kagubatan at maaari kang. Kabanata 1638. Habang nananatili siya sa kuweba, nagsimulang makaramdam ng panghihinayang si Melody pagkaalis ni Jack. Bantong hininga. Napaka-selfish ko ba para hikayatin siyang isugal ang buhay niya ng ganito? Gayunpaman, kailangan kong subukan ito upang ang ating Supreme Clarity Sect ay magkaroon ng kapayapaan sa loob ng ilang panahon. Bahagyang nakonsensya si Melody sa kanyang ginawa. Kung tutusin, walang malaking posibilidad na manalo si Jack sa kanyang opinyon. Kung ang kalbo ay hindi gumamit ng kanyang buong kapangyarihan at gumamit lamang ng 1% ng kanyang lakas noon ay hindi si Jack ang magiging kalaban ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi nagtagal ay umiling siya at inaliw ang sarili.
Imposible, kahit na ang kalbo ay master sa Ultimate God level, nasa first or second grade lang siya ng Ultimate God level. May tsansa pa rin si Jack na manalo. Kung tutuusin, ramdam ko ang pagpatay sa hitsura ng lalaking kalbo kanina. Tiyak na hindi lang niya gagamitin ang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan sa ganoong sitwasyon at magagamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas. Kinagat niya ang kanyang sexing mapupulang labi pagkatapos niyang magsalita at bumulong sa sarili, Jack, kailangan mo talagang bumalik na buhay. Sa sandaling ito, nakarating na si Jack sa lugar kung saan nanggagaling ang tunog ng away. Bang! Habang nagtatago siya sa ibabaw ng isang puno, nakita niya ang isang master mula sa Cloud Sky Sect, na nasa peak stage ng True God level, na pinatay ng kalbong lalaki. Sa tabi nila, isa pang lalaki mula sa Cloud Sky Sect at isang matandang lalaki mula sa Hall of Divine Royal ang walang buhay na nakahandusay sa lupa. *Man 8, bakit nandito ang mga tao mula sa Cloud Sky Sect at Hall of Divine Royal? Napakunot ang noo ni Jack nang makita ang sitwasyon at hindi siya nakaimik. Mukhang nag-isip ng paraan ang mga taong mula sa dalawang puwersang ito para sundan sila. Posible pang ang nakasunod na sila sa likod ni Jack at ng iba pa noong sila ay nasa Misty Forest. Di bale, buti na rin at sinundan nila tayo dito. Magiging mahirap kung maiiwan silang lahat sa labas, lalo na ang mga miyembro ng Cloud Sky Sect, dahil baka kumilos sila laban sa mga miyembro ng White Family na nasa labas. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Jack kapag naiisip niya iyon. Kung tutuusin, nakapasok na ang mga miyembro ng napakaraming puwersa at imposibleng ganap itong ilihim sa loob ng 7 araw na ito. Bukod doon, wala siyang panahon para pag-isipan ang isyong iyon noon. Ang iniisip niya ngayon ay kung paano papatayin ang kalbo at matipunong lalaki. Matapos patayin ng kalbo, matipunong lalaki ang matandang lalaki mula sa Cloud Sky Sect, ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao at bumulong sa sarili. Parang mahigit isang tao ang pumasok. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano nila nadiskubre ang pasukan sa sagradong bakuran kung saan nakatago ito ng husto? Wala namang nangyari nung iba pang pinadala para bantayan ang lugar na ito sa loob ng napakaraming taon pero napakaraming tao ang nakapasok noong kaming dalawa ang nagbabantay sa lugar na ito. We are so unlucky in the gods, level and ultimately, ay walang gaanong chi at wala silang minanang martial art technique kung hindi, magulo talaga. Ang mga tunog ng mga taong nag-aaway ay maririnig mula sa maraming iba pang mga lugar. Naisip ito ng kalbo at nagmamadaling pumunta sa ibang lugar kung saan maririnig ang mga tunog ng labanan. Napaisip naman si Jackie at palihim na sumunod sa kabilang party. Haha, hindi ko akalain na makakasalubong natin si Master White dito. Mukhang tinutulungan ako ng mga Diyos. Pinalibutan ng 4 na tao sina Nash at Selena sa ilalim ng puno. Si Nash, na nasa peak stage ng True God level, ay may madilim na ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa 4 na taong nasa harapan niya. Hindi niya akalain na makakabangga niya si Selena, ang kanyang manugang, hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa lugar na ito. Kabanata 1639. Si Selena ay may mababang kakayahan sa pakikipaglaban at lahat ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Natuwa si Nash nang makita siya. Gayunpaman, habang ang dalawa ay handa na upang maghanap para sa iba pang mga miyembro ng White Family, sila ay nagkataon na natuklasan ng 4 na tao na nakatayo sa kanilang harapan. Sa 4 na taong ito, isa sa kanila ay si Joel mula sa Cloud Sky Sect habang ang isa ay si Matthew mula sa Hall of Divine Royal. Ang dalawa pang tao ay mga master sa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos mula sa Cloud Sky Sect. Walang pagkakataong manalo si Nash laban sa combat power ng 4 na taong ito, lalo na nang kasama niya si Selena, na mababa ang husay sa pakikipaglaban at hihilahin lang siya pababa. Tiwala si Nash na magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas kung kaharap niya ang 4 na taong ito ng mag-isa. Gayunpaman, halatang mahirap para sa kanya na tumakas ng mag-isa at iwanan si Selena. Ama, ito ba ay, malakas ang mga taong ito? Hindi pa nakilala ni Selena si Joel at ang iba pa. Nag-alala siya nang makita ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Nash. Napakalakas nila. May 2 master sa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos habang ang 2 pa ay ang Sect Master ng Cloud Sky Sect at ang Hall Master ng Hall of Divine Royal. Naniniwala akong hindi mo na kailangan pang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanilang galing sa pakikipaglaban. Sabi ni Nash na may seryosong ekspresyon sa mukha. Alam niyang walang kwenta ang husay ni Selena sa pakikipaglaban sa kabilang partido. Higit pa rito, ang 4 na taong ito ay ganap na nakompres ang pagbabago-bago ng kanilang mga katawan. Kaya naman, hindi nakita ni Selena ang sitwasyon ng kanilang husay sa pakikipaglaban. Lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Selena nang marinig ito.
Alam niyang hindi simpleng tao ang 4 na taong nasa harapan niya pero hindi niya inaasahan na sila ang magiging amo ng dalawa nilang kaaway. Ang isa sa kanila ay isang sect master habang ang isa ay isang hall master. Saglit lang na nag-alinlangan si Selena bago siya nagngingit at sinabi kay Nash, "Pare, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin, dapat tumakas ka na lang mag-isa. Kung kailangan mo akong alagaan, tayong dalawa ang haantong sa kamatayan. Kung ikaw mismo ang tumakas, baka may pag-asa kang mabuhay dahil may ultimate grade spiritual tool ka na kasama mo. Kailangan mo lang siyang maghiganti kapag si Jack. Hindi pwede." Gayunpaman, determinado ang mukha ni Nash. "You're my daughter-in-law, paano ko ipapaliwanag kay Jack mamaya kung tatakas akong mag-isa? There's no way I will agree to this. I think I shall stall them and you can escape mag-isa. I will stall them and try to buy you some time para makatakas. Bata ka pa habang ako ay matanda na. Hindi mahalaga kung mamatay ako." Haha, nakaka-touch ang eksenang ito. Nagsimulang tumawa ng malakas si Matthew. "Sa kasamaang palad, sa tingin mo ba ay kaya mong pigilan tayong 4? Kung nandito ang anak mo, hindi lang tayong 4, hindi tayo magiging kalaban niya kahit 4 pa tayo. Pero, ikaw, masyado kang atrasan kumpara sa anak mo. Tiyak, napakaganda ng asawa ni Jack at maihahalin tulad kay Melody Lawson. Kasing ganda pa nga ni na Helena at Daniela. Gusto ko talagang subukan kung ano ang lasa ng babaeng katulad niya." Napangiti si Joel dahil sa sobrang saya. Babae ni Jack, haha, tama ka, hindi ko talaga gusto ang asawa ng iba pero exception si Jack. Malamig ding ngumiti si Matthew. Habang pinatay ni Jack ang napakaraming miyembro ng Hall of Divine Royal nila, talagang gusto niyang malaman kung ano ang magiging ekspresyon ng mukha ni Jack kung malaman niyang namatay ang asawa niya sa kanilang mga kamay at sinamantala pa ng mga ito bago ito namatay. Kabanata 1640. "Pare, umalis ka na. Kung hindi ka aalis ngayon, dito ako magpapakamatay." Nagnanga ang ngipin ni Selena at sinigawan si Nash. "No way! Don't you act irrationally. Ikaw ang dapat na umalis dahil nasa ganitong edad na ako. Nung nalasan ako ng bisyo na si Lily dati, I had already looked past life and death when I thought that I was dying. Kaya naman, I'm not afraid of death. Iba ka, you're still young and you still have a long life to survive with Jack for Dolly, you have a long life to survive." Sabi ni Nash kay Selena with a certain expression on his face as he held on his sword and looked at the 4 people in front of him vigilantly. Bahagyang umalma ang ekspresyon ng mukha ni Selena nang marinig ang pangalang Kylie. Halatang nagsimula siyang mag-alinlangan. F*** me. Napakaraming tao talaga. 6 ang tao dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matipunong lalaki na walang buhok ang lumipad mula sa kagubatan sa sandaling ito. May hawak siyang malaking martilyo at domineering na tumingin sa mga taong nasa harapan niya. "Tatay, Selena." Nagulat si Jack nang makita niya ang mga taong nasa ibaba niya habang nagtatago siya sa mga puno. Hindi niya inasahan na ang kanyang ama at si Selena ay makakabangga nila Matthew, Joel, at ang kanilang mga tao. "Sino ka?" Napakunot ang noo ni Joel at ng iba nang makita ang kalbo. Ang mahinang kahangahangang paraan ng taong ito ay naging sanhi ng bahagyang pag-aalala ni Joel. Sino ang nakakaalam kung saang maliit na pamilya galing ang lalaking ito? "Bakit? May balak ka bang manggulo dito? Gusto mong maging bayani at iligtas ang kagandahan?" Isang matandang lalaki mula sa Cloud Sky Sect ang malamig na ngumiti at dahan-daang naglakad patungo sa kalbong lalaki. "Young man, bother away if you are a tactful person. Tiyak na nagpapakamatay ka sa pag-iisip na maaari kang makialam sa mga gawain ng ating Cloud Sky Sect at Hall of Divine Royal. Haha, ang yabang. Hindi ako nandito para iligtas ang babaeng iyon, nandito ako para patayin kayong 6. Paus na sabi ng kalbo at humakbang siya habang bitbit ang kanyang dambuhalang martilyo. Sa bawat hakbang niya, may malalim na yapak ang lumalabas sa sahig. Ang yabang na tono, siguradong nagpapakamatay ka. Lumitaw ang matanda sa harap ng kalbo sa isang iglap at diretsyong sumuntok. Mabilis at mahirap para sa mga normal na tao na iwasan ang kanyang suntok. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang suntok ay sumablay sa target nito pagkatapos niyang sumuntok pasulong. Nawala na ang kalbong lalaking nasa harapan niya. Ay imposible. Laking gulat ng matanda. Tumangala siya at isang malaking martilyo ang bumagsak sa kanya. "Mag-ingat ka." Agad na napasigaw ng malakas si Joel nang sumuntok ang matanda. Nakita niya ang landas ng paglalakbay ng matipunong lalaki at napakabilis ng lalaking iyon. Siya ay sumugod sa hangin sa isang iglap at bumagsak sa matandang lalaki na may hawak na martilyo. Huli na nang mapagtanto ng matanda ang nangyayari, sumabog siya matapos basagin ng martilyo.
Masyadong mabilis ang kanyang bilis. Ang taong ito ay dapat na master sa ultimate god level. Tiningnan ni Matthew ang token sa baywang ng kabilang partido na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, Bloodshed Clan. Wala pa kaming narinig na ganoong clan. Mukhang ito ang dapat na clan sa lugar na ito. The Asterisk Man 8, siya ay isang aborigin mula sa lugar na ito. Napasinghap si Joel sa takot nang marinig ang sinabi ni Matthew at agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi nila akalain na makakabangga sila ng isang master sa ultimate god level. Haha, wala. Akong mataas na husay sa pakikipaglaban o hindi ako ipapadala sa ganoong desyerto na lugar. Gayunpaman, hindi mahirap para sa akin na halos pumasok na sa second grade ng ultimate god level na patayin kayong mga tao. Hinawakan ng kalbo ang kanyang ulo at nagsimulang tumawa ng Please malakas. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.